Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father Vic. Tayo po ay nagbabalik muli sa pangkaraniwang panahon sa kalendaryo ng simbahan. Kaya ang kulay ng liturhiya ay kulay green. Ito ang kulay ng ordinary time. At sa ating mga pagbasa ngayon ay binibigyang diin sa atin kung sino itong si Jesus na ating Panginoon. Sinasabi sa unang pagbasa na siya ang katuparan ng pangako ng Diyos. At iyan naman yung mababasa natin sa lumang tipan, di ba? Sa iba't ibang pagkakataon, sa iba't ibang panahon, nangako si Yahweh na sa kanyang takdang panahon, magpapadala siya ng tagapagligtas, Mesiyas. At nangyari ang katuparan ng pangako na ito kay Jesus sa bagong tipan. Kaya ang ating pagsamba sa Diyos ay dapat na nakasentro sa ating Panginoong Jesus, ang katuparan ng pangako ng Diyos. Kaya nga sinasabi, di ba, ang pananalig at pagsamba kay Jesus, ang pagkilala at pagmamahal sa Kanya ay malaking bagay para sa ating kaligtasan at pagkakaroon ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Ang pagkilala sa ating Panginoon ay napakahalaga sa ating buhay. At sinasabi rin sa unang pagbasa, dapat iyan ay nakikita sa ating pang-araw-araw na buhay, nararanasan sa ating salita at gawa. Ang simpleng pagsabi ng Amen ay malinaw na pagsasabi ng oo sa kung ano ang plano at kagustuhan ng Diyos. Ang Amen ay malinaw na pagtugon ng oo sa mga paanyaya at panawagan ng Diyos. Pero ang oo, ang Amen na inaasahan sa atin ay dapat na oo ngayon, oo mamaya, oo bukas, oo sa mga darating na araw. Ibig sabihin, kapag nagbigay ako ng salitang Amen na nangangahulugan ng oo, dapat ito ay nakikita at nararanasan sa aking pang-araw-araw na buhay. Hindi pwedeng oo ngayon, mamaya magbabago ng isip, ay hindi na lang. Tapos bukas matatauhan, sige na nga, oo na. Tapos sa susunod na araw biglang, ay hindi na nga. Hindi pwede ang oo ngayon at hindi mamaya at oo ulit bukas at hindi na ulit sa susunod na araw. Yan yung naging accusation na mga kumukontra kay Pablo sa unang pagbasa. Kasi sinasabi sa unang pagbasa na itong si Pablo merong plano na magpunta sa Corinto. Pero nakikita niya ang sitwasyon sa Corinto na para bang hindi pa handa yung mga tao doon sa kanyang pagdating. Kasi medyo hindi pa maganda ang sitwasyon. Kaya yung plano ni Pablo na magpunta sa Corinto, pinagpaliban muna niya. Pero hindi nangangahulugan na ayaw niyang magpunta. At doon sinasabi ng kanyang mga kalaban, tingnan mo yang si Pablo, nagsabi pupunta sa Corinto, nagbago ng isip, hindi na nagpunta. Iba naman ang sitwasyon ni Pablo. Pero malinaw na sa buhay ni San Pablo, kapag pag-aaralan natin ang kanyang buhay,
ang kanyang oo ngayon ay oo pa rin sa mga susunod na araw. At di ba ganyan din ang buhay ng ating Panginoong Hesus? Ang kanyang oo ay oo hanggang sa krus, hanggang sa kamatayan sa krus. Kaya napakagandang maging constant sa ating desisyon, sa ating salita, na kapag nagbitaw ng salita, iyon ay totoo. At iyan yung napakagandang halimbawa ng Ama. Nung sinabi ng Ama, ipapadala ko ang aking anak, tinupad yun ng Ama, di ba? Ipinadala niya ang kanyang nag-iisa at pinakamamahal na anak. Ang salita ng Ama na magpapadala ako ng tagapagligtas ay kanyang tinupad. At ang salita ng Ama ay walang iba kung hindi si Jesus, ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa pagsisimula natin ng panibagong panahon sa kalendaryo ng simbahan, hingin natin sa Diyos ang biyaya na matuto tayong manindigan sa ating salita. Na kapag oo sa biyaya ng Diyos, ang oo na yan ay manatili anuman ang mangyari. Na yung ating amen, anuman ang mangyari, ay amen pa rin hanggang wakas. Amen.